Hindi ka sinabihan na tanggal ka na sa trabaho, pero ininsulto ka. Tinanggalan ka ng duties. Inilipat ka sa ibang grupo at ginawa nilang unbearable ang trabaho mo. Kapag nag-resign ka, voluntary resignation ba ito o illegal dismissal? Ito ang sinagot ng Supreme Court sa kaso ng Bartolome versus Toyota Quezon Avenue Incorporated, GR number 254465, decided on April 3, 2024. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa kasong ito, nagreklamo si Bartolome laban sa Toyota Quezon Avenue at ilang company officials. Ang issue, voluntary ba ang resignation niya? O napilitan siyang umalis dahil sa hostile working conditions? Sinabi ng Supreme Court na may constructive dismissal. Ano nga ba ang constructive dismissal? Ito ay nangyayari kapag hindi man direktang sinabi ng employer na tanggal ka na, pero ang ginawa ng employer ay nagresulta sa sitwasyong hindi na makakatwiran para manatili ang empleyado sa trabaho. In other words, the employee is forced to resign. Sa mata ng batas, dismissal pa rin ito. Ayon sa Supreme Court, actions showing extreme dislike and hostile behavior tulad ng demotion, insulting words, at apathetic treatment may constitute constructive illegal dismissal kapag naging unbearable na ang working conditions. Ang test, would a reasonable person in the employee's position feel forced to resign? Kung oo, maaaring may constructive dismissal. Mahalaga ito dahil maraming employees ang hindi technically tinatanggal, pero pinapahirapan hanggang sila na mismo ang umalis sa trabaho. Halimbawa, tinanggalan ka ng meaningful work. Nilipat sa mas mababang posisyon without valid reason. Pinapahiya, iniinsulto, hindi kinakausap, pinaparamdam na hindi ka na welcome. Kapag ang lahat ng ito ay nagpakita na pinupush out ang employee, hindi ito simpleng resignation. Pwedeng illegal dismissal. Sa huli, ano ang naging desisyon ng Supreme Court sa kasong ito? Pinabura ng korte si Bartolome. Sinabi ng korte na hindi voluntary ang kanyang resignation dahil ang resignation niya ay bunga ng sunod-sunod na hostile, oppressive at unfair acts sa workplace niya. Ayon sa Supreme Court, ang mga pangyayaring iyon ay lumikha ng hostile working environment na naging impossible at unbearable para sa kanya na magpatuloy sa trabaho. Kaya kahit may resignation letter si Bartolome, hindi ibig sabihin automatic na voluntary resignation niya yon. Titingnan pa rin ng korte ang mga pangyayari bago at pagkatapos ng resignation. Sa kasong ito, sinabi ng Supreme Court na ang resignation ni Bartolome ay involuntary and not genuine. Ibig sabihin, constructive dismissal ito. At dahil constructive dismissal, illegal dismissal din ito sa mata ng batas. Kaya, ni-reverse ng Supreme Court ang Court of Appeals. Pinanagot ang Toyota Quezon Avenue Incorporated kasama ang ilang company officers na magbayad kay Bartolome ng full back wages, separation pay in lieu of reinstatement, unpaid commissions, moral and exemplary damages, attorney's fees, at legal interest. Ang mahalagang aral dito, hindi porket may resignation letter, tapos ng usapan. Kung ang resignation letter ay resulta ng pressure, humiliation, discrimination, or unbearable working conditions, pwedeng sabihin ng batas na hindi iyon totoong voluntary resignation. Constructive dismissal iyon. Para sa employees, huwag basta mag-resign ng walang documentation. Mag-save ng emails, messages, memoranda, transfer orders, performance records, proof ng pagbabawas ng duties,
proof ng hostile treatment, at anumang ebidensya na nagpapakitang pinupush out ka sa trabaho. Para naman sa employers, hindi pwedeng gawing strategy ang pagpapahirap sa empleyado para siya na mismo ang umalis. Kung may valid ground for termination, sundin ang tamang proseso. Hindi pwedeng daanin sa humiliation, hostile treatment, o sa unfair removal of duties. Ang bottom line, hindi lang termination letter ang basehan ng illegal dismissal. Minsan, ang resignation letter mismo ay produkto ng pressure. At kapag napatunayan iyon, constructive dismissal ang tawag ng batas. Kung gusto niyo ng malinaw, praktikal at tamang paliwanag ng batas, like, share, and follow our channel, Attorney Bel Lucila. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.